Isa na may mga doctorate, maraming siyentipikong publikasyon. Isang pangalan na tinutukoy sa mga artikulo na kakaunti ang nakakaintindi, pero marami ang nire-respeto. Ang iyong laboratorio ay may mga internasyonal na sertipikasyon, mga perpektong mikroskopyo, mga lababo na inayos ng milimetrikong obsesyon. Alam mong gawing resulta ang mga formula. Alam mong gawing materyal ang teorya. Nagtatrabaho ka para sa isang pharmaceutical company. Nagde-develop ka ng mga compound na maaaring makagamot ng mga bihirang sakit. Ayon na rin sa kontrata. Humahanga ang iyong mga kasamahan sa iyo. Itinuturing kang hindi mapapalitan ng iyong mga boss. Sumusulat sa iyo ang mga estudyante mo para humingi ng payo. Sinasabi mo na hilig mo lang talaga ang agham. Iyong palaging inuulit. Ang chemistry ay hindi mabuti o masama. Ito ay, tulad nung isang pagkakataon, nabigo ang isang clinical trial. May kontaminadong batch. 3 pasyenteng na ospital. Kinailangan ng kumpanya ng mabilis na paliwanag. Hindi ikaw ang direktang responsable, ngunit nirepaso mo ang mga datos. Alam mo kung saan ang mali. Isang third-party supplier, maliit na pagkukulang, pagkaligaw sa isang protocol. Sa internal na komperensya, nagsalita ka ng eksakto at detalyado. Ipinaliwanag mo na mababa ang statistical probability. Na promising pa rin ang compound. Walang sistema ang hindi nagkakamali. Naniniwala ang board sa'yo. Nagpatuloy ang proyekto. Bunying bumuti ang kalagayan ng mga pasyente, walang namatay. Isang gabi, lumabas ka ng huli mula sa laboratorio. Halos walang tao sa parking lot. May lalaking nakasandal sa kotse mo na naghihintay. Nakaitim na suit. Napaka-elegante para sa isang industriya na lugar. Hindi siya mukhang nawawala. Sinabi niya ang pangalan mo bago mo pa siya itanong. Kalmado siyang nagsalita. Sabi niya humahanga siya sa trabaho mo. Sinundan niya ang mga pananaliksik mo tungkol sa advanced na organic synthesis. Sabi niya kailangan mo ng kapaligiran na mas kaunti ang ethical na restriksyon. Ngumiti siya sa pagsabi ng salitang iyon. Etika. Inalok kanyang pondohan ang sarili mong proyekto. Walang komite. Walang burokratikong limitasyon. Walang delay sa pag-aproba. Resulta lang. Tumawa ka. Akala mo birong walang kwenta. Hindi siya tumawa. Ipinakita niya sa iyo ang isang tablet. Mga larawan mo na pumapasok at lumalabas sa laboratorio. Mga bank record. Tirahan mo. Walang ilegal. Detalyado lang. Sobrang detalyado. Sabi niya hindi mo kailangan agad sumagot. Binigyan kanya ng card na walang pangalan. Numero lang. Hindi mo magawa. Pagkalipas ng 2 linggo, nakansela ang pharmaceutical na proyekto. Pinagkatutusan. Nervous ang mga investors. Sabi nila baka 1 taon bago muling simulan ang pananaliksik. 1 taon. 1 taon na walang sarili mong laboratorio. 1 taon na may nagsusupervise. 1 taon lang ang pag-iimbak ng datos. Gabing iyon, tinitigan mo ang card. Hindi mo ito pinanuring moral. Pinanuring stratehikong. Gaano ba ito delikado? Tumawag ka. Inimbitahan ka sa isang discreet na gusali. Hindi abandonado. Hindi marangya. Neutral. Sa loob ay may bagong lab equipment. Mas moderno kaysa sayo. Naghihintay sayo ang lalaki ng parking lot. Hindi na siya nag-iisa. May iba pa. Walang nagsalita ng pangalan. Ipinaliwanag nila ang proyekto. Hindi nila binanggit ang droga. Hindi sila nagsalita tungkol sa armas. Sabi nila ay produkto. Isang synthetic compound na mataas ang demand. Kailangan nila ng taong makakaintindi ng ginagawa. Isang tulad mo. Sabi mo illegal ito. Hindi nila itinanggi. Sabi lang nila na variable ang ilegalidad. Nagbabago ang batas. Higit pa sa kikitain mo sa 5 taon sa pharmaceutical, binigyan kanila ng autonomiya, unlimited na kagamitan. Naalala mo ang card na tinago mo. Naalala mo ang kanseladong proyekto mo. Naalala mo kung ano lahat ang pwede mong siyasatin kung may totoong resources ka. Huminga ka ng malalim. Tinanggap mo ito na may kondisyon.
buong kontrol sa laboratorio, walang karahasan sa loob, walang armas malapit sa mesa mo. Ngumiti sila, parang alam nila na walang halaga ang kondisyon na iyon. Kinabukasan, hindi ka na nagtatrabaho sa pharmaceutical. Walang nakakaalam. Sabi mo nakatanggap ka ng pribadong offer, mas mataas na sahod, mas magandang kinabukasan. Nagdiwang ang pamilya mo kasama ka. Sabi ng nanay mo, alam niya na may malaking bagay na darating. Hindi ka nagsinungaling. Nagtatago ka lang ng detalye. Malinis ang bagong laboratorio. Nag-install ka ng mga protocol. Nagsanay ka ng mga tauhan. Mga batang matatalino na hindi nagtatanong. O natutong huwag magtanong. Sinimulan mong synthesize ang compound. Sa umpisa, ginawa mo ito bilang teknikal na ehersisyo. Isang intelektual na hamon. Kinatuwa mo. Lumampas ang unang batch ng 78% purity. Pinapurihan ka. Binayaran ka sa cash at transfer. Eksakto. Nagsimula kang maglakbay. Inaayos ang mga laboratorio, iba't ibang lungsod, mga bentiladong subway, mga hotel na hindi mo lubos na nabubuksan ang maleta. Naging pamantayan ka. Kopya ng formula mo. Ipinamahagi ang pamamaraan mo. Hindi nakalista ang pangalan mo kahit saan. Pero lahat ay alam na mas gumanda ang produkto simula nang dumating ka. Sa isang pribadong meeting, narinig mo ang hindi mo inaasahang sinabi. Sinabi ng isang distributor na napakapure ng bagong batch kaya ang mga customer ay mas nararamdaman ang lakas niya. Natawa sila. Pinag-usapan ang record na benta. Pinag-usapan ang pagpapalawak. Hindi nila binanggit ang anumang epekto. Hindi ka makatulog ng mahimbing gabing iyon. Naghahanap ka sa balita ng mga kaso na may kaugnayan sa synthetic substances. Overdose, hospitalisasyon, alarmadong mga headline. Hindi mo matiyak kung compound mo ito, pero alam mong posibleng ikaw ang gumawa. Sabi mo sa sarili kung hindi ikaw, may gagawa nito ng mas masama pa. Pinapaniwala mo ang sarili na pinapaliit mo ang pinsala. Chemist ng demonyo, biro ng isa sa mga operator. Tumawa ka, hindi ka naiinis. Tinanong ng partner mo kung bakit hindi mo kayang pag-usapan ang ginagawa mo. Sabi mo pumirma ka ng mga confidentiality clause. Totoo. Hiningi ng kapatid mo na ipaliwanag mo ang pananaliksik mo ngayon. Binago mo ang usapan. Laging nagagawa. Sa ngayon, isang araw may nagkamaling technician, nagalit sa maling proporsyon. Naging hindi stable ang reaksyon. Kontroladong sumabog, pero sumabog pa rin. Isang lalaki ang nasugatan. Hindi seryoso, pero kitang-kita. Tinanong ng mga boss kung magkano ang magiging gastos dahil sa delay. Hindi tinanong tungkol sa sugatan. Ikaw lang ang nagtanong. Sabi nila, inaalagaan na siya, na hindi pwedeng itigil ang negosyo dahil lang sa maliliit na aksidente. Tinitigan mo ang steel table. Naalala mo nang pinoprotektahan mo ang mahigpit na mga protocol sa pharmaceutical. Naalala mo noong pinag-uusapan ang mga pasyente. Dito ay mga customer. Iba, pero hindi naman gaanong iba. Naging pangkaraniwan na ang mga nakaarmas na lalaki sa labas ng laboratorio. Isang gabi habang inaayos mo ang reaksyon, pumasok ang isa sa mga boss. Pinanood ka niyang magtrabaho. Sabi niya isa kang artista. Na nag-aalis ka ng alikabok at ginagawang ginto, na dahil sa'yo, lumago ang organisasyon. Saka may dagdag pa siya. Kailangan nilang mag-diversify. Gumawa ng mas malakas na bersyon. Mas nakaka-addict, mas kumikita. Binigyan ka niya ng dossier na may mga espesipikasyon. Alam mong posible ito sa kimika. Alam mo rin na tataas ang mga panganib. Sabi mo ito. Sumagot siya nang hindi nagbabago ang tono. May demand na. Kapag hindi tayo gumawa, gagawin ito ng kalaban. Tinitigan ka niya ng seryoso. Magdesisyon ka ng maayos. Dahil ngayon, sobra mo nang alam. Ngunit lalo kang maaring makaalam kung mag-subscribe ka sa channel at mag-like sa video. Napagtanto mong hindi ka nabisita lang. Isa ka ng pangunahing piraso. At hindi basta-basta umaalis ang mga pangunahing piraso ng walang epekto. Huminga ka. At sinimulang kalkulahin ang mga proporsyon.
Sinimulang kalkulahin ang mga proporsyon. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kaya mo. Dahil ganito ang pag-iisip mo. Moles. Kritikal na temperatura. Kurba ng katatagan. Kailangan ng bagong compound ng maayos na pag-aayos sa molecular chain. Isang karagdagang functional group. Maliit na pagbabago na nagpapalakas ng bioavailability. Sa simpleng salita, mas malakas ang tama, mas tumatagal, at mas mabilis kang nasasanay. Alam mo ito bago pa man kumpirmahin ng mga pagsusuri. Tahimik ang laboratorio, mas pinapangalagaan kaysa dati. Hindi na naghihintay ang mga armado sa labas. Hindi kailangan. Nag-install ka ng mas mahigpit na mga protocol. Pinipilit mong kumbinsihin ang sarili na kung gagawin mo ay gagawin mo ito ng tama. Walang kontaminasyon, walang mali, walang pagsabog. Maliit ang unang experimental batch. 3 beses mo itong tiningnan. Purong-puro. Katanggap-tanggap ang thermal stability. Mataas ang physiological risk. Inilista mo ito na parang isang ordinaryong formula lang. Pumasok ang boss gabing iyon. Hindi siya humawak ng anuman, pumapansin lang. Nang makumpirma mo na gumagana ito, ngumiti siya. Ang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Pinag-usapan ng international expansion, bagong mga merkado, mga numerong doble ng dati. Binigyan ka niya ng agarang bonus. Isang transfer na umindayog ang telepono mo, hindi mo tiningnan ang halaga. Sabi ng partner mo na halos hindi ka na niya nakikilala kapag nagsasalita ka. Na parang malayo ka. Pagod. Sabi mo ito ay stress. Komplikadong proyekto. Wala nang iba. Nagpadala ang kapatid mo ng artikulo sa text. Isang alarmadong headline tungkol sa bagong synthetic na substansya na nagdudulot ng mga hospitalisasyon. Inilalarawan ito bilang mas malakas kaysa sa anumang naunang variant. Isinara mo ang link ng hindi binubuksan. Hindi mo na kailangang basahin. Sobra mo nang alam. Dumarami ang order. Hampas-hampas ang laboratorio. Nagsimula kang mag-delegate ng mas madami. Hindi na masyadong sinusubaybayan ang bawat reaksyon. Pinagkakatiwalaan mo ang protocol mo. Pinagkakatiwalaan mo ang pamamaraan mo. Sinasabi mo sa sarili na hindi mo na ganun kalaki ang responsibilidad. Nagkaproblema ang isa sa mga distributor. Isang batch ang na-confiscate. Sabi ng pulisya may bagong formula na sobrang delikado. Iyong formula mo. Tinawag ka ng boss mo sa pribadong meeting. Hindi siya mukhang nagagalit. Mukhang nagkakalakal ng plano. Sabi niya, tataas ang pressure. Kailangan nilang bawasan ang mga bakas. Palitan ang mga ruta. Bahagyang baguhin ang chemical structure para lokohin ang forensic analysis. Napagtanto mo ang isang nakakabahalang bagay. Hindi ka na lang chemist, isa kang panangga, isa kang adaptasyon, isa kang stratehiya. Kung wala ka, magiging mahina ang produkto. Alam mo ang bawat posibleng variation. Alam mo kung paano iwasan ang mga spectrometry. Paano baguhin ang mga kemikal na pirma nang hindi naaapektuhan ng lakas. Humihingi siya ng bagong bersyon. Mas mahirap subaybayan. Mas kumikita. Tahimik kang nananatili ng ilang segundo higit sa karaniwan. Yumuko siya ng ulo. Iniisip mo ang mga pasyenteng nakahiga sa litson, mga pamilya na nagbabasa ng mga headline, ang iyong ina na nagsasabi na naggagamot ka ng mga sakit. Sinasagot mo ang tanging kaya mo. Kailangan ko ng mas maraming oras para matiyak ang katatagan. Tumango siya. Magkakaroon ka ng oras. Pero hindi masyado. Gabi ring iyon, hindi ka nakatulog. Hindi ito kasalanan. Ito ay kalkulasyon. Inaalala ng isip mo bawat variable. Alam mong maaari kang magpasok ng maliit na error. Isang banayad na hindi katatagan. Isang bagay na magpapababa ng lakas. Nagagawing mas kaunti ang kapinsalaan ng compound. Maaring gawin ito nang hindi nila napapansin. At pag nangyari iyon, tatanungin nila kung bakit. At pag tinanong, walang formula na makakaprotekta sa'yo. Kinabukasan, binisita mo ang pangunahing laboratorio bago ang lahat.
Pinagmamasdan mo ang mga bote na maayos na nakalineya. Ang malinis na kislap ng salamin, ang perpektong kaayusan. Naalala mo ang dati mong pharmaceutical laboratorio. Naalala mo ang unang pagmamalaki. Napagtanto mong mahal mo pa rin ang kimika. Ang ayaw mo ay ang paggamit. Pumasok ang isa sa mga technician ng maaga. Tinitingnan ka niya ng may paggalang. Sinasabi niya na gusto niyang maging tulad mo. Dahil sa iyong pamamaraan, mas marami siyang natutunan sa loob ng mga buwan kaysa sa mga taon ng unibersidad. Nagtanong siya kung paano mo pinipili kung ano ang tama sa agham. Tinitigan mo siya ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Sumagot ka ng isang automated na sagot. Hindi pinipili ng agham ang tama. Nilalarawan lang nito ang posibleng mangyari. Tumango siya parang ito ay isang matalinong pahayag. Nararamdaman mong ito ay isang pag-amin. Sa mga sumunod na araw, dinevelop mo ang bagong variant. Mas matatag sa harap ng mga pagsusuri. Mas mahirap subaybayan. Hindi mas malakas. Nanindigan ka sa puntong iyon. Sinuri ng boss ang mga resulta. Nagtanong tungkol sa intensity. Sabi mo na bumuti ang katatagan, pero ang pagdagdag ng lakas ay magpapahina sa consistency. Hindi ito kasinungalingan. Hindi lang ito buong katotohanan. Tinitigan ka niya ng matagal. May tiwala siya sa iyo. Lumipas ang mga linggo. Patuloy ang mga balita. Mga raid. Mga ospital na punuan. Isang espesyal na ulat ang nagpapakita ng isang binata na nagsasalita tungkol sa kung paano sinira ng isang substansyang masyadong purong ang kanyang buhay sa loob ng ilang buwan. Pinapatay mo ang telebisyon. Hindi mo na tinanong kung sayo nga ba iyon. Hindi na mahalaga. Isang gabi, may nakita kang hindi inaasahan. Isang file sa iyong computer. Hindi mo ito ginawa. Nagtataglay ito ng detalyadong mga tala ng produksyon, mga paglilipat, mga ruta, mga pangalan. Lahat ng maaaring sirain ang organisasyon. Marahil iba pa. Marahil ito ay isang pagsubok. Tinitingnan mo ang screen ng ilang minuto. Pumipintig ng malakas ang puso mo. Ito ay isang daan palabas o isang bitag. Kung isusuko mo ang impormasyong iyon, pwede kang makipagkasundo para sa immunity, proteksyon. Marahil maibabalik mo ang buhay mo dati. Kung susubukan mo at mabigo, walang laboratorio ang magtatago sa iyo. Isinasara mo ang file. Hindi mo ito binubura. Hindi pa. Kinabukasan, tinawag ka ng boss sa kanyang pribadong opisina. Hindi sa laboratorio, sa kanyang opisina. Hindi ito magandang tanda. Inalok ka niya ng inumin. Tumanggi ka. Ngumiti siya. Sabi niya na naging napakahalaga ka. Na malapit nang magpalawak ang organisasyon sa isa pang kontinente. Nakakailanganin nila ng Central Laboratorio. Pinamumunuan ng ikaw. Mas malaki. Mas makapangyarihan. Mas kumikita. Inalok ka niya ng direct share sa kita. Hindi lang sweldo. Kasosyo. Lumutang ang salita sa hangin. Ang kasosyo ay nangangahulugang isang mas malalim, mas permanente. Napagtanto mo na ito ang tunay na desisyon. Hindi ang sa paradahan. Hindi ang sa unang batch. Hindi natapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Iniisip mo ang nilihim na file. Iniisip mo ang pamilya mo. Ang technician na gustong maging tulad mo. Ang binata sa ulat. Ang unang beses na pinaghalo mo ang mga substansya dahil lang sa curiosity sa agham. Huminga ka. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ka nagkalkula. Hindi nag-analisa ng performance. Hindi nag-project ng kita. Pumili ka lang. Sabi mo na kailangan mo ng oras. Tinitigan ka ng boss. Pagkatapos ay mabagal na tumango. Mayroon kang 48 oras. Umalis ka sa gusali na may bigat ng lahat ng formula na nakaimbak sa isip. Gabi ring iyon, bumalik ka sa bakanting laboratorio. Umunat ka sa harap ng computer. Binuksan mo ulit ang file. Kinopya mo ito sa extern device. Tinitigan mo ito na parang isang hindi matatag na substansya. Ganoon nga ito. Isang maling galaw lang at lahat ay sasabog. Nakakatanggap ka ng mensahe sa iyong telepono.
Isang hindi kilalang numero, isang pangungusap lang. Alam naming nakita mo ito. Natungo ang tiyan mo. Hindi mo alam kung ang tinutukoy ay ang file o ikaw mismo. Tumingin ka sa paligid, mga kamera, mga pasilyo, tahimik. Napagtanto mo ang isang simple at matindi. Hindi ka kailanman ang utak, hindi ka kailanman ang boss. Pero hindi nila naintindihan na ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng variable. Lumabas ka sa labas. Ang malamig na hangin ay humampas sa iyong mukha. Sa loob ng gusali, ang mga alarma ay tumunog ng huli na. Nasira ang mga server. Nadumihan ang mga stockpile. Nagsimula ang mga datos na magpapatigil ng sarili. Ang organisasyong itinayo sa loob ng mga dekada ay nabuwag sa loob ng ilang minuto, walang putok, walang habulan, walang bayani. Isang agham na inilapat na may surgical na katumpakan. Tumigil ka sa bangketa. Kinuha mo ang device ng huli. Ang screen ay nagpapakita ng isang salita lang. Tinapos na. Walang balikan. Walang posibleng rescue. Walang natitirang estruktura na itatayo. Ikaw ang katalista. At pati ang huling reactant. Tumigil na ang telepono sa pag-vibrate magpakailanman. Patay na ang network. Patay na rin sila. At hindi ka na ang chemist ng isang kriminal na organisasyon. Ikaw ang tao na pumuksa dito.